Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Yes, mga kalamayang adlaw kanatong tanan og welcome diri sa panaguban sa atong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Feniquito, mga kala. Yes, mga kala. Adlaw na kita karong Miyerkules, mga kala, sa 12. Oy, hapit na ang Valentine's Day, mga katambayan. Kasi niyo mga kanino, inyong mga kabalentina diha, mga igala. Yee! Chareng. Bito, mga igala. Kamusta man mo diha? Nagipang ulan na ba mo? Kaya diha buntag, mga igala, no? Gidag-umang Davao City, mga igala, idag. Pero, abot lang, ulan na sa inyo, dapit sa pagkaroon. Pero kung ulan na gani, no? Especially kusog ang ulan, almost sapa, no? The flood-prone areas. Pamingon na gani ang inyong kwan gani, inyong, sani? Inyong mga barangay officials, BDRRMO, yung mga mga
rescue units diha no nga may evacuate na dyan mo. Ano mo pagpagahi-gahi no. Anyways, mga igala, dinihita sa ato ang tulumanon no, kagahapon na to na hisgutan mga igala no, kaning ipahigayon nga sani tawagan ni ipahigayon nga jobs fair diha sa kano sa to, sa tawagan to. Trabaho para sa bagong Pilipinas ba to? Para sa mga 4-piece beneficiaries mga igala. Gahapon mga igala, ubay-ubay ito mga thousands po ng local employment mga igala. Pero mo lagi mga igala, no? Ang kakuan na to mga igala kay ang kuan mong na to mga igala, no? Bisan pa man no, ng mga 4-piece beneficiary para ni sila mga igala. Pero ang assurance no of kining tawagan ni assurance of kaning being hired or getting hired mga igala is na naghapon sa kumpanya mga igala. Although wala gini no mo isa sa mga sad reality mga igala no nga muna sige tagreklamo din hiking ano sa laing nasod mga igala kanang mga trabaho pwede man makuha sa mga undergrads, and then there is a taas kayo ang qualification tapos minimum wage lang. Well agi po ko ana pod no kanang college graduate ta tapos paguman narata sa hanay ta sa mga minimum wage earner mga igala mo na nga gitry na to ug pero dili pod para pod sa to ang maong trabaho, di ba? Mo na ang kwan mga igala, it's because we really lack industry mga igala here in the Philippines. One is mga nakita na ito nga disadvantahe po din hinunganong wala kahit foreign investors, no? So anyways mga igala, ito paminawan mga igala no, si Department of Labor and Employment mga igala, Regional Director Attorney Randolph Pensoy mga igala no, para sa iyahang iyang pahayag with regards ani. Paminawan na to. Ang problema magod kung even if you're so capable and you have all the credentials, pero ang employer na apod siya nakita niya, you're equally footing ay lahat magod ng management program. But we are praying na at least ang amo ang program, particularly sa atong mga graduates of 40s, matagal priority. Mo nang among kanunay sila iawag atong mga employers, our stakeholders, that our program must be properly guided and also productive. Parang makainganyo po mi kay kami po diri sa Dole, nakitaan po naman what's this after of 4Ps. Ang graduate ka unsa ay sunod ana. So this is one of the most I think highlights of the engagement that we could have landed them on jobs. Pero ang prerogative na yun yapon sa employer. Last na lang from my end. Sir, I ask for the update sa employment and unemployment rate sa region po. Nakadala kong data, di ka na ma'am. Thank you very much, Ms. Maya, for that question. The labor force, we don't have the current statistic as of this 2025 of this month, but we have a statistic provided by the PSA of October 2024. And compared to 2023 of October, the same month, ang labor force natin is 63.7 of this October 2024 and 63.9 of October of 2023. Mura og taas ang labor force. But we will talk of the employment rate. The employment rate of October of 2024, 97.5. And if we compare it to the same period of 2023, 97.1. So taas ang ato ang employment rate. So if we compare also with our underemployment rate of the period of October 2024, mayroon tayong natay 4.3% underemployment and 7.3 sa 2023 of the same period of October. Now on the unemployment rate of the period of October 2024, 2.5 lang atong unemployment, and the period of October 2023, 4.9. Taas ang ato ang employment rate, gamay ang atong unemployment of the year of 2024. Pero wala pa man tayo data karon of this month of January or February. We just have to give comparison of 2024 to the same period of 2023. And looking back also, when we have our work meeting in Manila,
the Regional Operation Cluster meeting, compared our employment rate and unemployment rate to other regions, kita ang pinakadagang employment and gamay atong unemployment. So, we would be happy. Siguro, the most important thing is, I think the program also of the government approach. And also maybe investors also, I would say, have given their trust and confidence to put more capitals in our region. That's why we have a big number of employment rate and 2.5 lang ang unemployment rate natin. So, mga ito mga higala, no, ang pahayag ni Attorney Randolph Pensoy mga higala with regards sa kininginatawag na to, no, nalang din sa prerogative din sa employer mga higala, ang maong, ang maong, tawag ni, ang maong pag-hire yun, no. So, even sa paano, di ba, kiingon, actually, the intent of the K-12 program is really, damang gwapo ang intensyon. Nindot yun mga higala, no, nga, magiging, kung hindi sila ready for university or college, mga higala, maging job ready sila, no, para silang trabaho, or para silang kuan, pero, amo lagi ni mga higala po, no, gamay lagi, tag-industriya lagi diri, no, namingon silang, why not the government can create, actually si Dole mga higala, can create jobs, nanay ka ng kuan, ka ng internship program, no, bayaran sila minimum mga higala para magka-experience lang sila, mamana ilang giingon nga, kung kuan, magpangita mo experience po mga higala, pero mo mga GIP diri sa una mga higala, kuan ba ya, no, ano ba yung mga kanya-kanyang trabaho ba ya, no, sa mga GIP, kasagaran sa mga GIP na nasa lain trabaho, no, gawas na sa isa kay nag-beauty rest no among Disney princess charing. So mga higala, no, ang unsa ni ang ato ang kasagaran nagkatrabaho ba ya jud, makahatag gid siya og kanang advantage mga higala, but as to advantage nga so suhulan or anything, I don't think na kuan pa na siya mga higala, depende pa po no, even sa government ganin. No, kung depende ganyan, kasi tataas ka experience mo nga, kung di ka sip-sip, ay, sorry. From na siya mga higala, no? That's the sad reality of our mga higala, no? Philippine employment mga higala, no? Kung tanong daghan po ng industry nga musulod rin, unlike sa other countries like Dubai, like Singapore, no? Thailand karon competitive na po, di ba? Even Vietnam, competitive na po. No? Sila ang nindot sa Vietnam is kuan gid silang local gid ang ilang mga employment dito. No? Anyways, mga higala, sa ito pagbalik, no, ato paminawon mga higala kung unsa mga accomplishments sa itong 4Ps din is Davao region mga higala, niyo sa itong mga move mga higala, no. For example, kani di magitanan matagang trabaho, unsa ba ang lain pa nga mga alternative, no, para mahatagan og sustainable livelihood ang ato ang mga 4Ps beneficiaries dinhi sa ato ang nasod. Anyways, mga higala, balik itong manlasoy po natin pa. Numdum niya ito si Diana. Yes, mga higala, balik kita dito sa ito panaguban sa tutulungan ng tambayan sa Radyo Pilipinas. Kaban niyo Armando Fenikito mga higala. Anyways, mga higala, padahil kita sa ito ang kuano, ito yung sigutan mga higala with regards to 4Ps mga higala, no. Anyways, katurigi, itong giingon kaganiha mga higala, no. Well, giingon na ni Sir Randolph kaganiha mga higala na tawagan na bisan pa man og kaning priority ni sila nga matagan o sa mga jobs paper, dili siya pasabot na priority nga i-hire siya. Na depende gyapon na sa kung sa qualification yun sa to ang mga kuano, sa to ang mga beneficiaries pud, no. Ambot lang po kung pabakiray pud ba ni? Pabakiray, no? Pakuha na guardian angels? Ana po ba na? No, wata kabalo. No, pero sa entry level mga higala, no, kasagaran no, kung nangita nato dito sa jobs fair mga kumpanya, meaning kailangan lang trabahante. Hopefully, no, matagan gyud sila og kaning kuan po niya mga kuan. Naman po ba mga 4Ps nga nakagraduate kanang college, so siguro mga anak sa mga 4Ps beneficiaries, no, pwede na po sila mo-apply po dito, no. Pero ang kuan aning mga katambayan, no, is usa ba mga laing alternative livelihood nga ihatag nato para sa to mga 4Ps beneficiaries, no. So usa pa ilang mga efforts para ana mga higala, no. Anyways, mga higala,
Ato paminaw no ang mga opisyal no gikan sa to ang Department of Social Welfare and Development 11 mga igala no pinagi sa ilang OIC Regional Director nga si Ma'am Merlinda Paragama o ang 4-piece Division Chief sa DSWD 11 wala mga igala si Ma'am Margie Cabido sobre todo mga igala. Paminaw na to. Employability of the 4-piece beneficiaries depends on the prerogative of the companies. Karon ma'am no, kabalo nang ginabalik-balik na to ng DSWD is working hard to give them a sustainable livelihood. But since kani ma'am no nga murag katong gingon explain kay ganingan ni Attorney Randolph na limited lang ato ang industries din sa tuwa sa country. That's why walay assurance na madawat sila for unemployment. Usa man ginabuhat pa karon more no para mas mapalig-on nato ning paghatag og sustainable livelihood sa tuang mga 4-piece beneficiaries, especially katong mga graduating or mo graduate na sa maong program. Sa parte naman ng DSWD on our effort, we have our talagang social workers on the ground handling these families. So this is part of the social case management sa ato ang mga workers tungod kay kaning ato ang mga graduated families from the program atong ginalantaw ang ilahang kapasidad no in terms of employment. Kung dili man employment facilitation ang atong mahatag katong ginatawag natong micro enterprise development, we do provide capital seed fund kung adunay capacity sa pagnegosyo ug katong wala pa, we have also to provide capacity building training. And aside from our resources sa DSWD, ang atong mga social workers nagapangita og mga resources external partners. That is why kani opportunity pud namo nga manawagan kung adunay willing no nga mga industries, companies to really provide trainings para nga matagaan og capacity ang ato ang mga family heads or ang atong mga mothers na miyembro sa Pantawid program kay tungod ang atong yung tumong og tuyo nga kami atong mga pamilya nga gikan sa Pantawid mamahimo ng self-sufficient nga mga families. Gikan sa mga bata hangtod na sa ato ang family heads atong ginatagaan og intervention. So pertaining to livelihood, internally DSWD aduna tay resources og welcome po ta og mga partners, external partners to provide employment and trainings for our Pantawid beneficiaries. Unsa to siya nga mga sustainable livelihood natong ginahatag sa ilaha ma'am? Katong naa na yung mga negosyo nga ginagmay nga gisugdan, we have to capacitate by providing augmentation sa capitalization nila. Katong uban, mo-undergo ta og mga trainings like ginatap na to ang TESDA and BPI for pag-initiate sa ilahang mga nagkadaiyang negosyo. So, ingon ani ang atong mga effort sa ground para maangat gid ang atong mga Pantawid families. So, namoy monitoring ma'am sa monthly, quarterly? Naatay monitoring, no? Ang sa Pantawid nato nga level, naatay mga workers, pag abot na pud sa sustainable livelihood, naapod tay lahi nga mga staff ang nagatutok ni ani. Based on your monitoring, ma'am, sa mga challenges ang ginakuan ma'am no para for example, katong nanasa yung negosyo but somehow tungod sa pag na ongoing na ang hearing for the wage hike is mo na isa sa mga ginaaray sa mga MSMEs. Isa po ba na silang ginatubang o isa pa ba lain ng mga challenges na ginatubang nga inyong continually ginahatagan ng intervention? Sige. Ang atong division chief no na ay mga detalye ni ani. Good morning, no? So, from last year, continuous ang atong monitoring and capturing sa mga beneficiaries na natagaan natong intervention. So, based on our available data, although this is ongoing pa ang atong capturing, we have accounted a total of 50,975 households and
these are employable na ng mga households and natagaan na to og intervention such as ang capability building, skills training, naapod tayo housing assistance, livelihood assistance, aduna pud kitay natagaan nga health no and medical assistance, employment and educational assistance. Assess the improvement of their level of well-being. So, fortunately, naatay 75,016 ka mga households na nag-improve na ang ilahang well-being. Ang ginagamit nato nga tool, ani isang social welfare and development indicator tool. So, si Swedy, siya ang nag-determine kung unsa na ang level no, sa iyahang panginabuhi or sa iyang quality of life. Whether the household is still on survival level or subsistence or self-sufficient. So kaning 75,016, mag-undergo sila og 6 months na transition phase. So within the year, so starting 2025, probably around June or July, mag-transition na ni siya para i-turn over na nato sila sa local government units. Ma'am, a sort of clarification lang, katulad ng issues like mga waitlisted ng mga beneficiaries na other have concerns like dili na ma-appeal due to na reduction of funds. Can you give us clarification with regards ani? Actually, for Pantawid, wala gyud tay reasons for the reduction of funds. Ang ginagamit nato is we are dependent on the allocation of the physical target which is annually siya ginahatag sa tuwa. In fact, for Region 11, nag-exceed pa og around 7,000 ka beneficiaries for 7,000 households for the year. So for 2024, we only have a physical target of 256,871. Pero nag-exceed ang ato ang na-serve, no? Nag-abot pa og 265,000 households nga na-serve nato. Although, naagihapon tayo waitlisted karon, pero naa na siya sa sets 12, C, D, and E. No, kasi naka-per batch manggod siya and hoping that once na mag-graduate, mo-transition na tong 75,000 ka household na i-turn over na nato sa LGU, meaning na ay ma-vacate na mga slots, and then we will now open for replacement. So, naana po tayo i-conduct na registration and community assessment and registration. Probably, pag naanay instruction, no, once na na-fully transition na nato sila sa local government, we will now open the sets 12, C, D, and E, that's around 75,000 also ka-households. But since ang potential beneficiaries pa lang ni sila, moagi gihapon sila o assessment, i-interview sila, i-determine nato kung eligible ba gid sila sa program based on the requirements. So, mga ito mga higala, no? Ang ito ang mga opisyal, gikan sa DSWD 11 mga higala, no? So anyways, mga higala, no? At least no, ang government mga higala, ito na ning gingon ko na ni kagahapon, gingon na po na ako karon, no? Nga ilang ginatanggal ang notion mga higala nga ginahatagan ng ayuda ni mga 4-piece beneficiaries. No? Actually, dugay na ako ning gisubaybayan ni mga 4-piece kwan mga higala, no? And until nga nahimo ni siyang balaod mga higala, mas ning taas pa ang ilahang kaning kwan, no? Kining ilahang sistema mga higala, no? Ilang vetting process mga higala, no? Para mahimong kaning unsa nino sa ito na mahimong beneficiaryo mga higala. Hindi nila sa more on dole out mga higala, no? It's more on pagkuan pod sa ato ang mga tao po din mga higala, no? Nga mahimong sustainable ang livelihood, no? Mapagkakitaan, tapos matabangan po ang ilang mga anak nga nag-eskwela mga higala, no? So dako-dako gid siya nga kuno, so sa una magud mga higala, daghang mga chismis nga even mga teachers daw, no, public school teachers nahimong beneficiary sa 4-piece mga higala, katong mga kuan, no, actually stick to gid kay nang kuan karon mga higala, kay pag once ma-report ka i-suspended by educa, and na ako'y nakita nga nga suspended gyud nga mga 4-piece beneficiary. It's because of their violation, no, wala sila payout for that quarter, it's because of the violation. So ako actually nakasaksi ko ana mga higala, no, diya sa mong barangay diya sa may Almendras may higala barangay 39 di naging pag-suspended, no. So dili la basa-basa kay tungod gi-recommend ni kapitan o dili gi-recommend, dili na siya ingon ana automatic sa 4-piece mga higala. Amot sa awbang pa na, pero in-institutionalize naman gud si 4-piece gud mga higala.
no? So kung na-institutionalize si 4Ps mga higala, actually nabuhatan ko ng istorya naging finalist pa na akong story sa one about sa kuan no, na dili man gyud tanan pod mga higala no nga. Ang kuan ba is requirement dapat 70 or 80% sa imong attendance mga higala no para makadawat nimong anak og kanang kuan kanang quarterly kuan no subsidy no para silang panggasto no, and then dapat sa eskwela gyud, sa eskwelahan jud na siya makuan. So right now mga higala dapat no mas expand paning 4Ps mga higala compare sa ubang mga ayuda nga way klaro no nga igo la lista-lista. Kani dili lista-lista mga higala, naa jud say constant monitoring kung giun sa paggasto ang kwarta. Di ba? Nana sila yung mga kuan, nana sila yung mga city link, municipal link, provincial link nga mag-monitor diha sila ang kuan no. Napo na sila yung mga coordinator sa mga barangay para mo kuan no. So lahi na gid ang 4Ps mga higala compared to other ayuda mga higala nga nagsulputan karon na amot unsay legal basis ana. Ay nako. Anyways mga higala, wala tayo igong oras ang alam sa tibok persa sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao mga higala. Ako yung kaban Armando Finiquito alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas. Hangtod sunod ako sa daghang salamat o mayong adlaw mo sunod na ang balitang pambansa.